piling ka, honey, my love, so sweet. Kahit sino ka pa, basta mahal ka, lagi lang ako. Ayan guys, good morning, magandang tanghali sa inyo lahat. Ayun lang guys, sana mag-iingat tayo sa pagbiyahe ngayon. At bilang mga driver, sa lahat ng mga driver, walang payo ko sa inyo, pwede na kayo mag-video guys, pero wag nyong hahawakan yung cellphone nyo guys. Dami naman mga binibenta sa TikTok na pwede may papalit, papilit sa salamin. Pwede mo siya i-video kung ano mga suggestion sa mga driver, abilities sa mga driver, mga truck driver, sa mga motor driver. Yun lang guys, kailangan natin magbigayan sa mga daan. Dapat magbigay tayo at magbigay tayo ng respeto bilang driver. Ganun lang mga idol, yun ang mga papayo ko sa inyo. Huwag masyadong mainit yung mga ulo sa pagbiyahe, sa pag-drive. Huwag dalhin yung problema sa trabaho. Kung may problema kayo sa bahay, sa mga pamilya, kailangan natin guys, trabaho lang, walang personalan. Nanamasa tayo sa tama, kailangan natin ipaglaban. Yun lang guys, yun lang ang payo ko sa inyo mga idol, bilang mga driver, bilang mga workers driver na tatrabaho sa mga company. Yun lang guys, kailangan mag-iingat tayo sa pagbiyahe. Huwag tayo masyadong mayabang sa daan. Kasi nakikita ko sa kahapon guys, tulad kahapon may nahuhuli sa kusinero. Siyempre di ka naman huhulihin kung wala kang violation. Yan guys, siyempre nahuli ka, siyempre may patakaran, nalabag sa batas, na lumampas ka sa capacity. Ganon yun guys. Ngayon nangyayari kasi magkasunod kami, nahuli siya, na gano'n na stop light na, pero yellow pa, pero ilang minuto na lang mag stop light. Yung signal light niya guys, kanan, pero may naggo na yun sa kabila, biglang yung signal light niya nagkanan. Dapat bawal siya magkumaliwa, dapat yung signal light niya kaliwa, kasi nagpakaliwa siya. Doon siya nagkamali sa nagtataluhan sila sa enforcer yung nag-uhuli. Nandun naman yun, tama naman yung sponsor, mga nag-uhuli. Hindi ka naman nahuli kung wala sa tama yun. Nandun ka sa tama. Kahit ako, kaya ko ipaglaban yun kung nandun ako sa tama. Kailangan mo, tingnan mo kung ilang minutes, ilang segundo yung pagtag ng nandyan ka sa traffic light. Pagpalitan mag-stop, yun ang iiwasan nyo guys, kung saan kayo palusot, kaliwa, kanan ba. Kasi mali talaga yung driver guys kahit isipin nyo pa, kahit pala katulad kami ng driver, huwag kang mag-signal light ng kanan kasi magkaliwa ka Ngayon naggo yung kaliwa sa tupa, masasagasaan ka kasi naggo na nag-stop na. Bakit ka pa nag-signal light ka ng kaliwa kanan, pwede ka lumusot sa kanan, kaso bigla kang umiikot sa kaliwa. Bawal yun guys, yun ang dapat yung pag-aralan. Bawal talaga yun. Pwede kayo babanggain ng sasakyan. Yun lang guys, yun lang komento ko sa inyo. At maraming salamat sa inyo mga idol.
Sana pakinggan yung mga magandang usapin. Kasi sa lahat-lahat dito guys, matagal-tagal na din ako sa Manila. Palagay natin dito, ka-anim na yata ako nahuli. Pero wala akong nilabag sa batas na nagpagtaluhan ako sa mga LTO, mga pulis, wala. Hingi ka lang ng sorry guys. Siyempre, minsan tayo nagkakamali. Dito may iwasan, pwede kayo magtatanong kung saan to, ganito, saan daanan. Pwede kayo magtanong guys. Pwede kayo tulungan, pwede kayo tutuluyan. Ganun yung mangyayari guys. Wala namang wala namang kapag mahuli ka, natural talaga manghuli ka kasi may kasalanan ka. Ayun guys, at magandang tanghali sa inyong lahat. Sana like and share lang guys kung nagustuhan niyo yung sinasabi ko. Medyo Tagalog versus Bisaya. Kasi laking probinsya talaga ako mga idol. Sana naintindihan nyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you guys. At salamat sa mga nagsishare guys, nagko-comment. Thank you sa inyong lahat mga idol. Malaki-laking bagay na din yan sa atin bilang hindi pa man natatawag na vlogger guys, kasi hindi pa ako nasasahod sa vlog ito lang yun. Lahat ng mga halo-halo talaga yung halo-halo talaga yung mga vlog ko. Lahat naman na halo-halo ko guys, kasi mahirap gumawa ng content mga idol. Ayaw ko yung nahihirapan. Ayaw ko yung bandang huli, kasi maraming vlogger na namamatay katulad ng nagwukbang. Yun guys, pwede naman tayo gumawa ng video ay palagay natin ay relate me. Ma-relate mo yung mga bagay na gusto mo. Ma-relate mo yung mga bagay kaitan katulad ng mga idol. Katulad ng buhay mo mga idol, pwede mo i-kwento kung ano nangyayari sa buhay. Pwede mo din i-kwento mga idol, ilabi na nangyayari sa ating bansa, ating Pilipinas. Bakit ganon nangyayari, ganon. Lahat yan mga idol, pwede natin gawin. Pwede natin lagyan ng bagay na dapat natin ikwento. Bakit lagyan natin ng komento. Ayun yun guys, karapat dapat natin yung pagtuunan ng pansin para malaman natin kung ano nangyayari ng Pilipinas. Di naman natin masisi mga idol nga tayo naghihirap. Totoo naman, may mahirap, may mayaman. Pero yung mayaman nagtatrabaho din para din tumutubo yung mga pera nila. Tayo naman din, tayo mga mahirap, tumatrabaho din tayo. Yung iba kasi mga pulpul sa totoo lang mga guys. Matawag natin silang pulpul kasi sa totoo lang mga idol, wala silang pagising nila sa umaga, wala silang puungkalin. Ang tawag mo yung puungkalin mga guys, katulad sa wala kayong bungkalin nga lupa. Kasi bakit ganun guys, wala naman tayong lupa, yun pa, sobra pang mahirap. Ayun yung mga idol. Yun nga, di natin masisi nga bakit naghihirap tayo. Kasi nga kontrolado tayo sa Pilipinas. Yun ang tinatawag nga kasi ang alam ko mga idol, sa totoo lang, bago ako bumoto ako mga idol, kasi
ang bigas gawing 20. Binata pa ko yun mga idol pero pinagsikapan ko para sa lahat ng mga tao sa Pilipinas, para mapasaya sila na ganito ang Pilipinas, bumabang presyo ng mga bilihin, lahat yun mga idol. Lahat ng tao napasaya sa isang iglap, pero pag dumating ang panahon, biglang bumagsak ang saya. Pag pumutok ng 1 kilo 60 mga idol, siguro nagsisisi na sila bakit nila ginawa. Siyempre lahat naman tayo mga idol umaangat tayo, bumababa ang presyo lahat ng bilihin, kasi maraming naghihirap sa mundo. Kasi kaya natin gawin mga idol, kaya natin gawin magnakaw, pero masama talaga yung magnakaw. Mawala yung karangalan, prinsipyo, ilabi na yung mga kamag-anak mo, makarinig lang ng mga ito magnanakaw, wala na, sa likway ka na mga idol. Pero sa Pilipinas, presidente ng Pilipinas, walang nangyayari. Yun lang mga idol yung komento ko. Gagawa natin ng mga komento base sa mga maghihirap magnanakaw, yung subukan nila magnanakaw para lang makakain. Makukulong yan mga idol. Pero ngayon, tatandaan nyo mga idol, buong mga mag-uumang kabos naghihirap, hindi nanakawan, hindi nakulong. Isang tao lang. Isang tao lang. Tayo 99% ang mag-uuma sa nasod Pilipinas. Naghimulos lang 1%. Diba? Wala tayong nagagawa. Kasi sasagutin ko yung ginagawa ko mga idol para malalaman nyo. Wala tayong kayang gawin. Kayang gawin natin magprotesta sa mga sa kanila, iparinig natin. Magprotesta, ano tayo? Mag-rally, mag-dialogue para mapakinggan sa ibang bayan, sa ibang mga katauhan na ganitong nangyayari. Na ibaba ang presyo ng bigas, ibaba ang mga tax, ibaba ang mga bilihin. Kahit anong gawin natin, kayang gawin ng presidente, kaya niya kontrolin, pero din natin kaya siya kontrolin. Tayo kaya nila kontrolin. Yun tayo nagkakamali. Yun mga idol, sasabihin ko sa inyo bakit di natin mawasak ang 1% naghimulos sa nasod Pilipinas. Una-una mga idol, bakit hindi ganon? Bakit isang-isa lang kaya natin terosin yun? Pero bangod nga nagamit siya ng kusog military, di mo mawawasak ang 1%. Tangang taong 99% sa katawan, 1% lang ang nahimulo sa katawan, di mo mawawasak. Kasi may yung ginagamit yung mga military, mga kapulisan, mga PTB, mga dagong agalong yutaan. Yun ang ibig sabihin.
ayan guys, hanggang dito na lang yung video natin. At maraming salamat sa inyo sa nakikinig, sa nanonood, at thank you hanggang dito na lang guys.